Isa sa magiging dahilan kung bakit makatatanggap pa rin ng Mark of the Beast ang isang tao bagamat siya ay nangingilin ng tunay na Sabat ay ang hindi pa rin niya paghinto sa paggawa ng kasalanan. It is not until the issue is thus plainly set before the people and they are brought to choose between the commandments of God and the commandments of men that those who continue in transgression will receive the mark of the beast na naisulat sa The Great Controversy page 88 449.1 na sa Tagalog, tulad ng mga tao na nalalaman na nila ang katotohanan patungkol sa tunay na marka ni Satanas na inilaban sa tunay na marka ng Diyos, pinipilit naman nilang isabuhay ang tunay na marka ng Diyos. Ngunit patuloy naman sila sa paggawa ng kasalanan ay makakatanggap pa rin sila ng marka ni Satanas o makakatanggap pa rin sila ng Mark of the Beast. Then I was shown a company who were howling in agony. On their garments was written in large characters, "Thou art weighted in the balance and found wanting," na naitala sa Early Writings 36.2, na sa Tagalog ay nakita ang ibang mga grupo ng mga tao na maliligtas sana na umuungol sa paghihirap sa kanilang kasuotan ay may nakasulat na ganito ang sinasabi sa kanila: "Ikaw ay tinimbang sanang balanse upang maging karapat-dapat na kasama sa ililigtas, ngunit nasumpungang kulang." Marami ang kumpiyansa na bagamat nangingilin sila ng tunay na Sabat na Sabado at alam na nila ang malapit na pagdating ng batas ng pangingilin ng araw ng linggo o Sunday church attendance na ipatutupad sa bawat bansa na salungat sa batas na ipinag-uutos ng Diyos. Ngunit ang pamumuhay naman nila ay hindi pa rin tinatalikdan ang mga maling gawain o mga kasalanan sa isip, maging sa mga maling pananalita at maling mga gawain, at gayon din ang mga pandaraya, kasakiman, pagnanasa sa kapwa at sa sanlibutan na ikinasisira ng kanilang buhay at pagpo-focus nila sa paghahanda sa nalalapit na close of probation at nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Constant war against the carnal mind must be maintained, and we must be aided by the refining influence of the grace of God, which will attract the mind upward and habituate it to meditate upon pure and holy things, na naisulat sa Testimonies for the Church 2479 noong 1870 at Last Day Events 268.1, na sa Tagalog, ang patuloy na digmaan laban sa masasamang naiisip ay dapat panatilihing obserbahan at dapat tayong makipagtulungan sa Diyos sa pagpapadalisay ng ating isip sa tulong ng kanyang habag at biyaya na itago at palitan ang masasamang pag-iisip ng mga dalisay at banal na bagay papunta sa pagtuon ng ating pag-iisip sa mga salita ng Panginoon. We may create an unreal world in our own mind or picture an ideal church where the temptations of Satan no longer prompt to evil, but perfection exists only in our imagination, na naisulat sa The Review and Herald 1893 at Last Day Events 268.2. Na sa Tagalog ay maaari tayong lumikha sa ating pag-iisip ng hindi tunay na mundo o larawan ng isang simbahan na perpekto na walang itinuturo ditong pandaraya na maling aral na magliligaw sa tao. Ngunit ang pagiging perpekto ay umiiral lamang sa ating imahinasyon. Na ibig sabihin maging ang ating imahinasyon ay lumilikha sa ating mga pag-iisip na mga bagay na masasama at mga bagay na mabuti. Kaya't kung naiisip natin ang mga pagnanasa sa imahinasyon o maling imahinasyon, ay kaya nating palitan ito ng banal na imahinasyon sa pakikiisa natin sa ating pag-iisip sa Panginoon.
Satan could find nothing in the Son of God that would enable him to gain the victory. He had kept his Father's commandments, and there was no sin in him that Satan could use to his advantage. This is the condition in which those must be found who shall stand in the time of trouble, na naisulat sa The Great Controversy 623 noong 1911 at Last Day Events 267.2, na sa Tagalog ay hindi makakakita si Satanas sa mga anak ng Diyos, na para si Satanas ay magtagumpay sa kanila kung iniingatan at isinasabuhay nila ang salita o kautusan ng Diyos, dahil walang makikitang kasalanan si Satanas sa taong yaon para gamitin upang siya ay ibagsak. Ito ang kalagayan na dapat maging taglay ng isang tao para manatiling matibay at patuloy na nakatindig pag sumapit na ang time of trouble. The battle against self continues. So long as Satan reigns, we shall have self to subdue, besetting sins to overcome. So long as life shall last, there will be no stopping place, no point which we can reach and say, I have fully attained. Sanctification is the result of lifelong obedience, na naisulat sa Last Day Events 267.3. Sa Tagalog, ang patuloy na pakikipaglaban natin sa ating sarili hanggat naghahari dito sa sanglibutan si Satanas ay dapat nating patuloy na mapagtagumpayan ito at patuloy nating daigin si Satanas na tumutukso sa ating sarili hanggat patuloy itong nangyayari at hindi talaga mahihinto ito, kaya't hindi natin maaaring sabihin na nagtagumpay na ako ng tuluyan kay Satanas dahil hindi pa rin sumusuko si Satanas. Kaya't ang pagpapakabanal ay resulta ng panghabang buhay na pagsunod natin sa salita at utos ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy ng pakikiisa natin sa Panginoon, na siyang patuloy nating magiging sandata at kalasag sa bawat pag-atake sa atin ni Satanas. Ang iba pang mga alam na kasalanan ng isang tao na hindi pa rin nila inihihinto, dahil ang kasalanan ang isa sa pinakadahilan kung bakit hahatulan ng Diyos ang tao base sa kanyang gawa na nakasaad sa Revelation chapter 20 verse 12, at kung bakit ang pagpuksa at pagpaparusa ng Diyos kay Satanas na pinakaugat kung bakit ang tao ay hinihimok niya na patuloy na magkasala. Ito ang pinatunayan ng Biblia kung bakit pinuksa ng Diyos ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, ang mga taga Sodoma at Gomora, maging sa kapanahunan ng hindi pa nagkakaroon ng baha habang ginagawa ang Noah's Ark. Bagamat napakahirap mapaglabanan ng tao ang kanyang darling sin, ay mapagtatagumpayan niya ito kung ipapanalangin niya ito sa Diyos na tulungan siyang maiwasan na ang patuloy na pagkakasala. Kung hahayaan niya na ang kanyang konsensya na pumipigil sa kanya na gumawa ng mali ay kanyang susundin, at hahayaan niyang hindi ang sarili niyang isipan ang magpatakbo sa buhay niya, kundi ang Panginoon ang hayaan niyang magpatakbo ng buhay niya sa patuloy niyang pakikipag-isa sa udyok ng banal na Espiritu. Sabi sa John 14:26, datapwat ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang banal na Espiritu na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kung hindi rin natin mapigilan ang pananalita na hindi muna iniisip kung ito ay mali o kasalanan, ay hahatulan din tayo base sa ating mga salita. Kaya't isang napakahalagang bagay din na sa bawat pananalita ay makita sa atin ang pagiging totoo na may kabanalan. Matthew 12:36-37, But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. For by thy words thou shall be justified, and by thy words thou shall be condemned. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Mapaglalabanan ng isang tao kapag sa isip pa lang niya ay namumuo na ang pagnanasa,
ay ibaling niya ito sa iba ang kanyang isip kapag naisip na niya ang kahalayan at pagnanasa, at lalo din itong mawawala kung ipapanalangin din ito sa kanyang isip. Sa mismong sandali na pumasok ito sa kanyang isip ay hilingin niya sa isip sa pamamagitan ng panalangin na tanggalin ito ng Diyos, at magtatagumpay ang Diyos at siya sa mga masasamang pag-iisip.